Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. For today's topic, mga kaibigan, ipapakita po namin sa inyo yung VideoSum worship software. Yan. Ito guys, so i-double click natin yung ating icon, which is VideoSum. Ayan. So, para malaman kung saan ako magda-download, all you have to do is click mo dito. Yan. Which is, yan. Ay, kasi walang internet, so kailangan pala mag-connect na ang internet na. Ayan. So, myvideosum.weebly.com. Ayan. Ito guys, yung website na kung saan dyan ako magda-download ng free worship presentation software para sa simbahan, na kung saan i-air yung mga lyrics o ipapalabas yung mga kanta sa projector o maging sa TV screen ng simbahan. Lalo na po sa mga shoutout po dyan sa nag-operate ng LED board. Ito pong mas magandang gamitin. Yan, so let's back to the story. Yan, ito na po yung tinatawag na VideoSum worship software. This left side, ito po yung empty agenda, which is what you call line up, no? Ay, dito naman sa baba, yung mga songbook. Yung ibig sabihin, listahan kung dyan ilalagay yung mga kanta. And dito naman sa right, dyan kung makaklik ng lyrics, no? And dito naman sa baba, which is what you called a live screen output, no? Ditong itim mo. Okay. So, for first lesson, no, gagawa po tayo ng kanta, no? Mas madali lang yan. All you have to do is click this pencil edit mode, or you can use Control E sa inyong keyboard, or you can click this, yan. As you can see, may makikita po natin yung mga edit tools yung nasa taas. Meron siyang mga text button, background. Ayan. Para sa akin, ayoko talaga yung steady na na image. Mas maganda kapag may video loops, yung para may gumagalaw yung background. Message. Hindi ko pa siya na-try kung ano yung ibig sabihin nito. And dito naman sa edit, pwede mag-save yung yung kanta o mag-new songbook or new song. O diyan ka mag-import ng Bibles. Yan. Okay, so ang ating first lesson is gagawa po tayo ng kanta or magdagdag po tayo ng another song, no? Kung may missed pa kayong song. So ang gagawin po natin, so halimbawa kapag na-open itong ganyan like this, click mo dito guys, Control E, or you can click pencil icon or can use keyboard by pressing Control E. Yan ang lumabas. All you have to do is go to edit, yan, and click new song. Yan. Okay, dito meron siyang title ng kanta, yung mga tools sa font, no? Yan. All you have to do is search natin ang kanta, no? Okay. You can copy paste yan. Ayan, ito na. Yan. Enter natin siya guys para may next slide. Yan. Okay. Yan. Okay. Yan. Ayan na. So may makikita pa natin guys yun dun sa left side yung ating search box. Ayan yung mga content yan, naglalaman ng mga kanta. May makikita mo yung parang may asterisk before sa new songbook, no? So ibig sabihin, hindi pa to siya na-save. Ito lalo na kapag makikita mo na yung asterisk at saka title ng kanta before ng title ng kanta. So ang gagawin po natin, para mawala yan, ibig sabihin hindi po siya na-save. So, all you have to do is click save. Yan. Okay. Next.
Click po tayo sa text. Change po tayo ng font. Bahala ka na guys kung anong gusto mong font na papalit. Yan. So, click this one. No? Pili ko Century Gothic. And you can change size, no? Depende sa audience o gaano kalayo yung screen o gaano kalaki yung screen, no? Depende makita sa malayo. Shout out po sa mga worshiper, lalo na sa mga matanda. So, we encourage you to size yung font by 100 o bahala ka na kung anong yan. Okay, so edit, click save, and this one, vertical alignment. Kung ibig sabihin, saan mo siya ilagay yung lyrics, sa top o sa center o sa bottom. Yung bottom para sa OBS, no? Yan. So, ang gagawin po natin, para sa akin, lagay ko sa middle. Yan. So, and then, makikita po natin yung yung word, yung para siyang yung word art, no? Yan. Ang gagawin po natin, click natin yung kung anong gusto mong color, bagay sa mga sa audience, na hindi masakit sa mata. Ito yung mga word arts na tinatawag. Yan. Yan, ito. So, napili ko this one. Yan. Ito po yung Yan. So, yan na natin. Ito siya na-click, no? So, edit, click save. Yan. I-close na natin, guys, ha? Yan. Ito na po yung yung ginawa kong kanta, Tribes, no? Yan. Second lesson. Paano natin siya i-ere? Make sure na may projector kayo or TV screen na nakakonect gamit yung HDMI o VGA. And make sure na naka-secondary monitor kayo. Yung ibig sabihin, yung extend screen, sa pamamagitan ng pag-click ng Windows sign P, may lumabas na 4 na So, mas maganda i-click extend, no? Para hindi makita yung mga sagabal sa yung parang nagsusurprise ka. Ayan na. So, kapag naka-ere na yung extend screen, make sure na yung live output lalabas ito, no? Yan. So, paano natin siya i-ere? Select natin yung kanta. Double click there. Yan. Yan. Pwede mo siyang full screen. Yan. Yan. Present. Paano natin siya full screen? This. Click nyo para siyang projector screen, or you can use your keyboard as Control P. Yan. You can use up and downs sa inyong keyboard, no? Yan. Yay. Okay? Okay, guys. So, paano natin siya i-size, no? Yung ating mga fonts. All you have to do, 150 natin siya, guys. Save. Okay, i-ano natin siya, guys, palakihin. Yan, ipalakihin natin yung fonts, no? Save. Yan. You can highlight this, no? Kung gusto mo palakihin, bahala ka na. 100. Yan. Yan. Okay. Okay na. Bahala ka na kung pwede mong ipalakihin o pailitin yung fonts. So, click save. And close. Ayan. Okay. So, highlight natin, guys.
dito. Yan. So, make sure naka-save ha. Okay, next. Okay. Paano natin siya ilagay sa lineup, no? Third, all you have to do, drag. Yan. Drag dito. Yan. Then, drag here. Yan. Anong lumabas dyan, oh? Yan. Ito, guys, ah. Para siya may continuation. Ayun, maganda. Nakikita mo? May continuation, no? Yan. Okay, so that's it. So, kapag natapos na, i-save natin siya yung yung agenda. Yung agenda without a name, ibig sabihin para siyang line up. No? Mas madali lang yan pwede lagyan ng So, later on, pag-usapan na po natin kung paano ilagay yung PowerPoint. So, ang gagawin po natin, save po natin yung agenda, yung save natin yung line up, no? By control. Click here, and make sure desktop, no? Sample. Mas maganda sa desktop, no? Para mas madaling i-click. Yan. Yung format pala ng VideoSam is VPAGD, no? Okay, guys. So, paano natin ilagay yung PowerPoint ng naglalaman ng sermon ng mahal nating na pastor? Yan. Yan ang ating pag-usapan natin. All you have to do, click the green plus, which is add a document. Or, yan. Or you can click dun sa tabi ng plus sign. Makikita pa natin, slideshow image. Ayan, hanapin natin yung PowerPoint. Yan. Then, click natin. Open. So, anong mangyayari? Ayun ang lalabas. Click natin, guys. Pwede mo siyang palakin. Ayan. You can use up, down, or left, right sa inyong keyboard. Ayan. Escape. Okay. So, double escape. Ayan. Click escape 2 times ha, kasi PowerPoint yan eh. Okay, guys. So, paano natin i-array yung Bible verse, no? Ayan. So, go to Bibles tab. Pili ka lang ng yung Bible version. Ito yung Ilonggo, ang Pulong San Diyos or APSD, ESV is English Standard Version. Meron talagang Hiligayno, no? Yan, meron meron sa iba't ibang version na nakita ko. So, paano natin siya i-download? Ayan, make sure nakakonect tayo muna sa internet. Kung gusto mo dagdagan ng Bible version, and click the pencil. Ayan. Dito sa edit tab ito, click mo yung import, Ayan. Welcome to the songbooks. Next. Click import the Bible. The VideoSam online. Kailangan ng internet, so make sure strong internet connection, no? Click next. Ayan. So, makikita po natin yung mga list of mga Bible versions, no? Yan. Meron siya mga iba't ibang language. Parang hindi ko talaga maintindihan. Halimbawa, yung Cebuano Bible. Kung gusto mo, not downloaded yung status niya. Kung gusto mo, you tick the check. I-tick natin. Hanap pa tayo ng isa, yung English. Kasi yung English, ito meron pala siyang hanapin natin. Okay. Ayan. You pwedeng Amplified Bible kung gusto mo. Ayan, bahala ka na sa buhay mo kung anong Bible version na gusto mo. Then, click next. So, review natin. Ang nakuha ko is Cebuano and Amplified. Then, click next. So, make sure na on yung internet. Ayan, import in progress.
Ayan, so makikita pa natin kapag natapos na, may lumabas na import completed. You have successfully imported to na napili kong version. So, click finish. Nasaan na siya? Ayan, Cebuano Bible and yung favorite ng ng mga nagre-research ng mga pastor is Amplified. Yan. So, select nyo lang Bibles kung gusto mo and type dito sa search box. Halimbawa, for example, kung may binigay sa iyo ng Psalm 100 verse 1 to 5, we will read in verse 1 and so on and so forth. Ayan. Paano natin i-ere sa ating audience screen? Double click. Yan. Yan. Click natin. Yan. Okay. Escape. Then, paano natin ilagay sa ating lineup? All you have to do, ang gagawin po natin, click the add button. Yan, ito na siya. So, madali lang yan. Click save. Then, i-close po natin Okay. Kapag dumating ka na sa simbahan and mag-set up ka na for our Sunday worship service, i-on mo na projector at nasaan pa yung lineup na ginawa mo. Ito makikita pa natin yung parang may orasan at saka papel, which is the lineup. Double click. Ayan. Open mo lang yung video sam by click na lineup file na ginawa mo. Ayan, lumabas na yung resulta. Ayan. So, double click yan. You can click or you can, palagay natin yung screen. Okay, so that's it, no? So, dyan po nagtatapos ating video for today. Thank you so much for watching and goodbye everyone.